Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Emmanuel o Alejandre. Ito po ang aking daily devotion ngayong August 6. And for today, ating pag-uusapan kung paano kung walang Diyos. What if God did not exist? This relates to the topic of presuppositional apologetics na kung saan sinasabi na yung dating kaalaman, paniniwala natin tungkol sa mundo nang hindi pa natin nakikilala ang Panginoon ay inaccurate, hindi totoo. Dahil everything in this world, in this universe, points towards a divine creator. Ibig sabihin po, lahat ng bagay sa mundo ay mayroong pinanggalingan. At ang pinanggalingan na yon ay isang powerful entity na kayang gumawa ng buhay, na kayang mag-provide, na kayang gumawa ng sustainable environment, perfect for living. At yun ang ating Panginoon. So, to put it simply, paano kung walang Diyos? Wala rin tayo. Wala tayo dahil walang gagawa sa atin. Walang magko-continue ng ating buhay. For we live because of this body of ours that has been created perfectly to process nutrients in order for growth to be possible, para tayo lumaki, para tayo kumilos. Kumbaga, yung katawan natin, hindi naman ito magpa-function through simple means eh. Kaya tayo nagkakaroon ng lakas, kaya tayo nagkakaroon ng kakayahan upang kumilos at bumangon sa kada araw, ay dahil pinovide tayo ng Panginoon ng ability to do so. Na kung wala siya, wala rin tayo. Sabi po sa Luke chapter 22 verse 42, Father, if you are willing, take this cup from me. Yet not my will, but yours be done. Kasi wala tayo kung wala ang Diyos. We are very reliant on Him. And makikita natin ito sa Biblia. Kaya nga po, merong presuppositional apologetics dahil kailangan nating ma-debunk yung mga theories ng tao na nagsasabi na yung mga bagay-bagay ay nagmula sa isang Big Bang Theory or kung ano man. Ang dapat po ay nakabase tayo sa Biblia, sa historical knowledge na nakapaloob doon. Because the Bible is the highest authority. And the Bible interprets people and the world. Hindi po tayo nag-i-interpret sa Bible. Yung Bible po ang nag-i-interpret sa atin. The Bible helps us realize the things that are around us. Dahil sa Biblia, na-realize natin na, oo nga no, napaka-amazing naman kung bigla na lang akong na-create ng walang cause. Kaya tayo nalalang sa mundong ito dahil merong God. Dahil there's God, no? Kaya nagkaroon ng langit at lupa dahil may Panginoon at ginawa niya ito. He wills it. So it does happen. And the Bible shapes our worldview because of that. Napakaraming ideologies na nagme-make sense sa Biblia. Kailangan lang natin hanapin. So we need to uncover God's truth to hurt and to heal. In what way? To hurt us in a way na yung mga pinaniniwalaan natin ngayon ay ma-realize natin hindi naman pala reliable or totoo. And to heal dahil yung bagong knowledge na nakuha natin mula sa Biblia, mula sa katuroan ng Panginoon, ay ang siyang ating gagamitin upang mas lalo pang mapalaganap ang ating kaalaman sa kabuuan ng creation. So use God's Word to interpret people and the world. Dahil tulad nga ng Biblia ay nag-i-interpret sa'yo, inaalam ang kasalanan mo, ang kakulangan mo, maaari mo rin gamitin ito upang magkaroon ka ng panibagong perspective sa pagtingin sa mundong ginagalawan mo and understand the redemptive history of the Bible. Dahil nga tayo'y naligaw. Bumaba naman ang ating Panginoong Jesucristo para ilaan ang kanyang buhay para tayo maligtas. Yan lamang po ang aking daily devotion. Maraming salamat sa pakikinig. Pagpalain po tayong lahat and let us all give glory to God.